Guys, panoorin nyo ito lalo na sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas na walang sundo sa airport. Dahil may isang kababayan tayo na nagbahagi ng karanasan ng kanyang matalik na kaibigan na alam naman natin na kapag umuwi tayo sa Pilipinas at kapag lapag natin sa airport ay medyo lutang pa tayo. Dahil sa pagod, problema sa pamilya at sa pinansyal. Lalo na't hindi naman lahat ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas ay maraming dalang pera. Kaya titipirin mo talaga kung ilan lang or magkano ang daladala mo. At ayun na nga, naghihintay ang kababayan natin ng shuttle bus papunta sa Terminal 1 dahil meron siyang connecting flight. Nang bigla daw may lumapit sa kanyang taxi at sinabi sa kanya na wala daw shuttle bus at under maintenance ito. Sumakay na lang daw siya sa taxi dahil 50 pesos lang naman ang babayaran. Kaya napasakay siya dahil malinaw ang pagkakasabi ng taxi driver na 50 pesos lang. Ngunit pagkahatid niya sa Terminal 1 o pagbaba niya sa Terminal 1, pero baka ang ibig sabihin niya dito ay Terminal 2 dahil meron siyang connecting flight dahil sa Terminal 2 lang naman ang may domestic flight. So pagbaba niya doon ay sinisigil na siya ng taxi driver ng 1,500 pesos. What? Malayong malayo sa sinabi o sa unang sinabi na 50 pesos. Nagmatigas pa daw ang taxi driver at binayaran lang niya para daw matapos na. Pero sobrang sama ng loob niya dahil nga tinitipid lang niya ang pera dahil hindi naman lahat ng mga OFW ay maraming dalang pera kapag umuwi sa Pilipinas. Matagal lang nangyayari ito sa NAIA pero hanggang ngayon ay nangyayari pa din pala. At mag-ingat kayo guys lalo kapag gabi kayo sasakay. Huwag kayong sasakay sa taxi lalo kapag nakita nyo na may kasama sila sa loob. Dahil haharasin lang kayo niyan at hindi kayo ibababa sa mismong bababaan nyo. At hindi kayo pagbubuksan ng pintuan ng taxi habang hindi kayo nagbabayad. Kagaya sa naging karanasan ng isang kababayan nating OFW galing sa NAIA papunta sa Victory Liner sa Pasay City. Na alam naman nating napakalapit lang. Hindi, ipasok nyo. Hindi kuya, ipasok nyo. Eh na pong Victory? O alam ko, dyan ang Victory, ipasok nyo nga sa loob hanggang sa mismong main. Eh di na po po pwede, dyan na nga po ang taxi. Eh no, nakikita nyo po. Manggagansyo naman kayo, Pilipino na nga lang tayo pare-parehas, tapos buksan nyo na nga rin ito. Eh, bayaran nyo po muna. Oo nga, buksan nyo muna ito. Ako lang bukasin ma'am, wala problema ma'am. Bayaran nyo po muna. Isitol mo na yung seat, para ito mo mantagal dito. Isa. Mga surbahe kayo. Iniwanan ko. Hindi kuya, ipatak nyo. Mga surbahe kayo Oh kuya, buksan nyo. Yung Cellphone wallet, pacheck ko. Bakit hindi niyo pa buksan ito? Sige, naka-automatic yun. kaya tol? Oo, bayan yan. Cellphone wallet, pacheck ko. Eto naman, dalawang kababayan natin ang nabiktima ng parehong modus ng mga taxi driver. Galing NAIA papunta sa Cubao. Pinagbabayad sila ng 300 pesos bawat 1,000 meters at yung 12 kilometers na tinakbo nila ay pinagbabayad sila ng 3,600 pesos. What? At ganun nga din, may kasamahan ng taxi driver sa loob ng taxi. At hindi sila pinagbubuksan hanggat hindi sila nagbabayad. Ano po, ipapamasahin namin papunta dun? Kahit 10 kilometers na lang po bayaran niya, sige po. Kasi yung sa akin po mapapacharge po yan. 10 kilometers magkano yun? 300, di ba? At 300 po every 1,000 meters. Ha? Sige po, konting bilis lang po, bawal po tayo muna. Eh, diretso nyo Kuya, lang sa ako terminal nyo kami ibaba. Sige, babaan nyo kami sa terminal. Eh, mas mapapalaki po Eh, kayo. di mo mapalaki, sige. Diretso nyo kami rin. Dito nga lang po, hindi niyo po mabayaran po. Hindi, babayaran namin. Sige po, pag-advance niyo po yung Opo, sige po. Sige po.
Hindi kasi. Hindi po, mami. Iba po yung ano niyo po, mami. Sige po, Bayaran niyo muna yung 12 kilometers. Sige po, diretso na niyo lang po po. doon. Magkasundo po tayo. Sige po. Yung 12 kilometers po, stop ko na po ito. Tapos didiretso ko po kayo sa... Magkano yung 12 kilometers? Bali, ano po yan? 3.6 po. Grabe. 3,600? 3,600? Opo, 1,000 meters, 1 kilometers. Yung sa airport nga, 650 hanggang ano eh. Terminal, Hanggang terminal eh. po yun. Grabe. Sige, diretso niyo po doon. Sige, stop na muna natin, ha? Diretso niyo po doon. Kuhain na natin yung bayad para pagbabayad. Hindi ko pwedeng kunin yung bayad. Doon na ako sa may bababa. Napakalaki naman na. Ano ba, bigla po, diretso yung po, sir. Hindi naman yung imbes na magkausap kayo naman, masyado kayo naman. Hindi naman po maayos yung ganong usapan. Hindi, pinaliwag naman po sa inyo bago ka malis, sir. Hindi pinaliwanag. Ano yung ibabayad namin sa ganong kalaki? Ang baon po namin 500 lang po ibaon namin. General po yan, sir. Pinaliwanag po sa inyo bago ka malis. Ito naman ang tips ng isang kababayan natin na dapat gawin nyo kapag nabiktima kayo ng ganitong modus na parehong-pareho sa mga video na pinakita natin. So, ito ang gagawin nyo. Sa video pong ito, no, mga babayan, gusto ko lang pong magbigay ng konting awareness dito sa mga umuupa ng taxi, no? Lalong-lalo na, mga babayan, sa mga OFW umuuwi na walang sundo, mga babayan. Diyan po sa loob ng NAIA, meron po dyan na organized taxi, mga babayan, ano? At may prangkisa at monitored po yan sila, ano? Bagamat may kamahalan, pero safe po yan, mga babayan. Diyan din po sa loob ng NAIA, may mga gumagala-gala dyan na mga nangungontrata, mga babayan, mga taxi driver. Sa mababang halaga, mapapa-oo kayo. Halimbawa, napagkasunduan nyo, 1,000. Dito naman sa taxi na sa loob ng NAIA ay 2,500, 2,000. So medyo mahal, ano, mga babayan. Depende sa layo. Ngayon, ganito po kasi, kaya ako bibigyan ng babala, ano, lalo-lalo yung mga OFW pa uwi na gustong makatipid, ano. Ganito lang kasi mga babayan, ano, kapag nagkasundo na kayo, halimbawa 1,000, okay, dalawa kayo, kaya isa lang, solo lang kayo, kunyari 1,000. Bago po yan umalis yung taxi na yan, meron na po yung kasama sa loob ng sasakyan, mga babayan, ano, isang driver at saka yung kasama niya. Magtataka po kayo, bakit may kasama siya, ano? Tapos, pagdating nyo dun sa may lokasyon na pinagkasunduan ninyo, hindi po kayo eksaktong ihahatid yan, mga babayan. Medyo malayo-layo pa ng konti. Siguro mga 300 meters, no? O 500 meters, o basta yung masasabi nilang safe sila, mga babayan. At doon na po nila igigiit yung gusto nila na halaga na bayaran ninyo, mga babayan. Halimbawa, 1,000 na pagkasunduan. Sasabihin, hindi po. 1,000 po ang isa kung dalawa kayo. Ngayon, halimbawa, sabihin 1,000 na pagkasunduan 1,000, ay malayo po kasi, ganito, ganun. Kaya ganito ang kailangang bayaran ninyo. So, igigiit po nila yan sapagkat yan po ang trabaho nila. Yan po ang modus nila, mga babayan, ano. Kaya po, doon sa mga makaka-encounter ng ganito, the best po dito, kunin nyo yung plate number at ibigay nyo doon sa taong pinagkakatiwalaan nyo. At kung maaari, kung mapupuntahan kayo ng madalian, hintayin po ninyo. At ang mahalaga, bumaba kayo ng taxi kasi nilalak po nila yan. At para magbayad agad kayo, mga babayan. So, ang magandang gawin nyo guys, kung walang susundo sa inyo sa airport, ay mag-grab taxi na lang kayo. Pwede kayo mag-book online or doon sa booth na makikita nyo sa airport. Pero kahit nga sa grab taxi ay maraming mga OFW ang nagre-reklamo. Dahil kapag umandar na ang taxi or ang grab taxi, ay yung driver panay kwento or panay salita ng halos ng pait ng buhay niya sa pagdadrive para lang mapataas ang bayad. Pero hindi nila alam ang dinanas ng isang OFW na umuwi lang sa Pilipinas para magpahinga. Pero lalamangan pa nila. Kailan kaya magbabago ang airport natin sa Pilipinas, lalong-lalo na ang NAIA? At eto pang isa. Eto guys, ano sa tingin nyo dito? Patas ba ang siningil ng taxi driver galing sa NAIA Terminal 3 papunta sa NAIA Terminal 2? Hello. Yes, sir, we're going. Terminal 2. Your name, sir? John. How many bags do you have, sir? 3. Macano. By meter only, meter taxi. Meter, just turn on the meter, okay. Sir, this one your taxi. Hello, sir. Thank you. Sorry? Makati? I'm going to Terminal 2. Terminal 2. The meter? Yeah.
How many minutes do you think? I think 10 minutes. Oh, that's not bad. Cool. 10 minutes. There's the shuttle right there behind us. Is that my shuttle? That is. They just left me. I literally saw it driving away as I was about to go through security right there. I think Skyway, sir. Skyway? Yeah. Oh, okay. Less traffic? Yeah. How are you today? Okay. Okay. Maganda umaga. New beginning. We pay here, sir, 45 pesos. 45 pesos? Okay. Yeah, Here you go. Thank you. What do you call this road? Skyway. The Skyway? Naiya Expressway. So it's faster and it's 45 pesos. Definitely worth it. Not a lot of traffic. Yeah, that was fast. That's not bad. How much did you say? 598. 598? Okay, there you go. All right, thank you, sir. Thank you. That's expensive for a 15-minute taxi ride, right? Ang masasabi ko na lang talaga ay naiya lang ang sakalam. Malakas sa kalokohan.